Baka nararanasan mo na ito, pero binabaliwala mo lang kasi hindi mo alam kung ano nga ba yung mga danger signs ng isang pagbubuntis. Ano-ano nga ba ito? Kung gusto mo malaman yan, panoodin niyo ang aking video hanggang sa dulo. Merong mga danger signs na merong potential na complication na pwedeng mangyari na kinakailangan ng agarang medical attention or kailangan ng naidala natin sa hospital or pa-check up natin sa mga doktor. Kung ikaw man at kung sino man sa inyong kakilala ang nakakaranas nitong mga danger signs na ito. Ang una is vaginal bleeding o ito ay ipagdurugo na lumalabas sa inyong puwerta habang kayo ay buntis. Merong mga light spotting na nangyayari o lumalabas sa isang buntis, yung tinatawag natin na implantation bleeding, pero hindi lahat is nakakaranas ito. Pero itong bleeding na ito or yung light spotting na tinatawag na ito or implantation bleeding is light brown at hindi po siya dark red. Kung ang nararanasan nyo po is heavy bleeding or yung sobrang daming dugo na lumalabas sa inyo, meron pang kasamang buo-buong dugo na lumalabas at sinasamahan pa ito ng pagsakit ng inyong puson at paghilab ng inyong bahay bata, is yun po is hindi normal. Tinatawag po yung vaginal bleeding. Kung kayo po ay nasa first trimester at nakakaranas kayo nitong heavy bleeding, cramping or paghilab-hilab na at pagsakit-sakit ng inyong puson, pwede pong mag-indicate or pwede pong mangyari na magkaroon kayo ng abortion o miscarriage. Kung mangyayari naman po yung heavy bleeding na yan, kung kayo nasa third trimester, pwede pong indication na meron po kayong abruptio placenta or placenta previa. So, hindi po normal yung mga condition na yan at yan po ay complication ng isa pong pregnancy. At kung wala man doon sa sitwasyon ng mga sinabi ko at nakaranas kayo ng heavy bleeding, baka may iba pang mga serious problems na kailangan ng immediate medical attention at kailangan nyo nang dalhin sa hospital at pa-check upan sa mga doktor. So, wag nyo po ipagsawalang bahala kung kayo po ay nakakaranas nito. Pangalawa po is severe or persistent abdominal pain. So, ito po yung pain na nararanasan na kapag sobrang sakit po yung nararanasan yung pananakit ng tiyan at meron po mga sharp pain na halos hindi nawawala yung sakit, baka po ito ay senyales na meron po kayo ectopic pregnancy na nangyayari po yan sa first trimester. Placenta abruptio or abruptio placentan, ang nararamdaman po niyan is sobrang sakit po ng tiyan at sobrang kahit hawakan nyo o madiitan nyo lang ng inyo po kamay is sobrang sakit na at grabe po ang tigas po ng tiyan ng nanay. Yan po is abruptio placenta. Or pwede din po kaya kayo nakakaranas ng sobrang sakit ng tiyan is pwede rin po indication na kayo po ay magkakaroon ng preterm labor. So, yung pong severe and persistent abdominal pain is hindi po normal. Yung mga tolerable na pain na sinasabi ko before, is yun po yung normal at yung nawawala din. Pero kung yung severe at palagi at halos di nawawala yung pain na nararanasan nyo, yan po yung hindi normal. Pangatlo po is severe headache or visual disturbances. Ito pong sobrang sakit po ng inyong ulo, nararanasan nyo, sobrang sakit ng ulo at patindi na patindi ang sakit at nakakaranas din po kayo na parang nanlalabo po yung paningin at kung makikita nyo, para din pong may ulap na nakaharang dyan sa yung paningin, watch out po kayo kasi baka po yan, isang sign po yan ng pre-eclampsia or yung pong nagtataas po ang inyong blood pressure at yan po hindi normal sa isa pong nagbubuntis. Pang-apat po is sudden swelling of the hands, face, and feet. Hindi rin po normal na nagkakaroon kayo ng severe edema or sudden swelling, yung biglaan pong namaga po yung inyong binte, yung inyong pong mukha, tsaka yung inyong mga kamay, at sinasamahan po nung number 3 na sinabi natin na severe headaches and visual disturbances. Pwede pong signs din yan na meron po kayong pre-eclampsia o tumataas po ang inyong blood pressure. So, yan po ay hindi normal. Kung napansin nyo na biglaan pong lumobo ang inyong mukha, biglaang sumikip yung singsing at saka biglaang sumikip yung inyong tsinelas, lalo na kung kayo nasa first and second trimester at sinasamahan ng pangatlong signs na tinasabi ko, yung severe headache and visual disturbances, magpunta na po kayo sa malapit na hospital o sa inyong doktor para po kayo po ay mabigyan ng agarang lunas. Panglima po is severe nausea and vomiting. So, normal naman po talaga sa first trimester, lalo na sa nagbubuntis, sa kanilang first trimester, na nagsusuka kayo at naduduwal. Pero, yung severe na pagsusuka at pagduduwal is hindi po normal. Kasi pwede pong mag-cause yan na magkaroon po kayo ng dehydration. Lalo na kayo buntis, napaka-risky po niya na kayo po ay magkakaroon ng dehydration kasi pwede rin pong ikawala at ikapahamak din po ng yung baby at ganun din po ninyo. At pwede rin po kayo magkaroon ng electrolytes imbalance. So, pag ganyan po nakaranas na kayo na kayo suka halos di na tumitigil, always at lagi niyong nararanasan, is magpakonsulta na po kayo sa inyong doktor. Ang anim is decreased fetal movement.
So kung napapansin nyo kung before is malikot naman si baby, nararamdaman nyo na lagi siyang lumilikot at active siya sa inyong tiyan, tapos biglaan na lamang na hindi nyo na siya halos nararamdaman at hindi nyo na talaga nararamdaman na sumisipa si baby. So magtaka na kayo at mag-alala na kayo kasi baka wala nang buhay si baby sa loob. So yan din po is isang danger signs. Na kung before is malikot siya, tapos biglaan na lang nawala yung paglilikot niya at biglaan pawala ng pawala, na halos hindi nyo na nararamdaman na siya gumagalaw, magpa-check up na po at baka naman may problema na si baby sa loob. Number 7 o pang-7 is chills and fever. So hindi rin po normal nagkakaroon ng chills o ng lagnat ang isang buntis kasi kapag may lagnat, indication po yan na meron pong infection. So kapag kayo po ay may infection, kailangan po is magpa-check up at dapat po is may gamot kayo iinumin para po mawala yung infection po na inyong nararanasan, para mawala din po yung fever. So, hindi po normal yan. So, kapag may fever, ang indication po is meron kayong infection sa loob. So, dapat nagagamot ang infection para po hindi rin po na-acquired yan ni baby kapag siya'y lumabas at habang nasa loob pa siya. Pang-8 is leakage of amniotic fluid. So, hindi po normal na nagkakaroon po na nagli-leak po ang inyong amniotic fluid lalo na kapag kayo hindi pa nasa term or premature pa si baby. Hindi po normal na nagli-leak na po ang inyong amniotic fluid or panabigan. At ganun din, hindi rin normal na nagli-leak ang inyong panabigan kung hindi pa naman kayo nasa active labor. So, kailangan po magpakonsulta kayo kasi kung hindi po niya term at nagli-leak na, pwede pong mag-cause na preterm labor or preterm delivery. At ganun din, pwede rin maka-acquire ng infection si baby kapag meron na pong leakage ng amniotic fluid. Kasi kung may infection si mami at di nagamot, pwede pumasok ang infection kay baby at pati si baby is ma-infect. So, kailangan po magpa-check up kayo sa inyong doctor. Pang-9, chest pain or difficulty of breathing. So, normal naman doon sa sinabi ko na doon sa 3rd trimester is nakakaranas niyan kasi nga lumalaki na si baby at bumibigat na rin siya. So, yung pangangailangan niya ng oxygenation is gano'n na lamang. So, yung di naman yung sobrang nahihirapan kayo huminga at yung sumasakit ang dibdib, okay lang naman po yan. Pero kung severe chest pain at severe difficulty of breathing, yan po is hindi normal. Baka po may ibang mga complications na pwedeng mangyari at meron kayo, kaya po nagkakaroon kayo ng sobrang pananakit ng yung dibdib at ganun din po yung nahihirapan kayong huminga palagi. Yung persistent na halos hindi nawawala, ipa-check up po kasi baka po yan ay may iba pong mga problema na kailangan ng immediate action. Last but not the least is signs of preterm labor. Ano ba yung mga signs of preterm labor? Intense contraction, intense pain, at saka nagbago bigla yung inyong pong vaginal discharge. Which is, kung dati is puti, nagkaroon na po siya parang sipon-sipon na may bahid na dugo, lalo na kung hindi pa po kayo term. So, yan po is mga signs na pwedeng magkakaroon kayo ng preterm labor or preterm delivery. So, kapag nakaranas kayo ng intense pain, intense contraction, at nagbago po yung discharge niyo, nagkakaroon na siya ng parang sipon-sipon, na nagkakaroon ng bahid na dugo, is kumontak na po kayo sa inyong pong mga healthcare providers, sa inyong doctor, kasi baka po kayo magkaroon ng preterm labor or preterm delivery. Kaya nga mga ka-cervix, napaka-importante po na lagi kayo nagkakaroon ng regular prenatal check-up sa inyong pong mga midwife or sa inyong mga doctor para po na-monitor po yung progress po ng inyong pregnancy or madidetect na po ng mas maaga kung ano man yung mga potential high risk or problema na pwede mangyari sa inyong pong pagbubuntis. So, napaka-importante na lagi nyo susundin kung ano man yung mga ina-advise sa inyo ng mga healthcare providers sa inyong midwife at sa inyong doctor para po maiwasan yung mga ganitong problema. At kung nararanasan nyo na itong mga danger sign ng mga sinabi ko, huwag na pong mag-atubili at kayo po'y tumawag na sa inyong pong mga healthcare providers at sa inyong mga doctor or pumunta na kayo sa pinakamalapit na hospital para po maagapan kung ano pa ang mga pwedeng mangyari na hindi maganda sa inyong pong baby at lalo tigit sa inyong mga mommies. Stay healthy at watchful sa lahat ng inyong mga nararamdaman at maging aware kayo sa lahat po ng inyong mga ginagawa at kung ano man yung mga nararamdaman ninyo na kakaiba. So, kailangan consult agad sa inyong pong mga healthcare providers at sa inyong pong mga doctor para maiwasan ang mga problema pang darating. Ito lang po at sana po marami kayong natutunan mga ka-cervix. Ito po ang inyong amazing kumadrona at your cervix.